Magandang buhay sa inyong lahat, mga tagapakinig. Ang mapapakinggan natin ngayon ay kasaysayan ng Barangay Bilia sa bayan ng Aurora, probinsya ng Aurora. Taong 2004 nang ang Bilia ay magunaw or mawala sa mapa. By the way, ako nga pala si Baby Lyris, ang inyong ikapagsalisay. November 2024, November 30, masira or magunaw ang Barangay Bilia. Ngunit bago ang lahat, isa muna itong masigla at puno ng matatawag nating masaganang komunidad. Maraming business, maraming magagandang tanawin, maraming establishment. Ngunit dumating ang isang araw na dumating yung bagyo na sumira at dumagas sa mga buhay ng mga tiga rito sa Barangay Bilia. Nagkaroon ng bagyo na si Winnie at si Violeta. Yan ang sumira sa Barangay Bilia panahon. Nung panahon na yan ay ako ay isa pa lamang nag-aaral sa elementary. Maging ang aking mga kapatid, nag-aaral din sila. Sumasakay pa kami sa mga truck, sa mga buko. Yung buko na, mga truck na nagkakarga ng buko yan. At yun nga, dumating yung November 28, sarado na yung daan dahil dumating na yung bagyong Winnie. So nasarahan na niya yung buong daan. Nasarahan na niya. Nag-landslide na. Bali wala nang nakakadaang sasakyan. Ang Balerbungabong Road kasi ay mahaba siya ng lansangan na bundok yung magkabilang gilid. So, ang nangyari, lumambot yung lupa sa dami ng ulan, sa dami ng tubig. Lumambot yung lupa, so gumuho siya. And naglalakad lang kami pauwi. Papunta at pauwi. Hanggang sa dumating ulit yung isang bagyo na si Violet. Halos magkasnog sila. Yung time na yun, habang umabagyo ng malakas, umuulan ng malakas, kami ay naglalakad or pauwi na sa aming bahay. At
nung gabi na ay lalong lumakas yung buhos ng ulan, ang dami ng ulan. At ako ay nagpe-prepare ng suman, yung iluluto na suman. Ititinda ko sa school kinabukasan. Pero yun nga, pagdating ng kinabukasan ay nagulantang kami sa isang balita na yung ilog sa baba ng bahay namin ay lumaki na at may mga naaanod na malalaking troso, malalaking kahoy, pababa na doon sa aming lugar or doon sa aming tinitirhan. Pasensya na kayo, guys, kasi true story po ito. Iiyak na ako. Yun, nagulantang kami sa isang sigaw na takbo na, andyan na ang malaking baha, andyan na ang maraming troso na once na bumaha yun or bumara ay magugunaw din yung aming kinaroroonan na buong family, buong lahat ng kumbaga yung compound namin ay matatangay lahat. So yun, sa kalakasan ng ulan, wala akong dala kung hindi radyo. Radyo lang. Yun lang ang aking nadala. At dumating yung time na umakyat kaming lahat sa bundok. Lahat, bata, matanda, aso, maliban sa pusa. And guys, sobrang hirap ng aming naranasan ng araw na yun. Sa bundok, walang pagkain, walang damit, walang masisilungan. Sa ulanan lang. Meron man mga dahon siguro ng sapi. Meron kami mga payong na maliliit. Mga lona na maliliit, pero yun nga, hindi kami nagkakasya. And then, pagdating ng mga 1 p.m., bumaba na kami kasi medyo tumila na yung ulan. And guys, napakalaking himala na pag-alis namin doon sa lugar ay gumuho din yung aming kinaroroonan. Pero wala na kami doon sa place. Kumbaga nakaalis na kami. Yun, gumuho na siya. And pagdating namin doon sa aming pinanggalingan, doon sa aming compound or bukid kasi yun mga guys. Nangyari, safe lang yung iniwanan naming lugar. Napakagaling. And may nabalita na sabi sa radyo na may parating na namang isang bagyo, super typhoon. Yun si Yoyong. Yoyong na. December 1. Balitaan namin na may bagyo na naman. And yun nga, ito na guys. Wala na kaming pagkain. Wala na kaming pagkain doon sa aming kinaroroonan. Kaya napilitan silang pumunta sa kabisera or doon sa bayan. Yung mga lalaki na may edad. At bago sila nagpunta doon, napag-usap-usapan namin na doon muna kami sisilong sa pinakamagandang bahay. Mabait naman yung may-ari ng bahay na yun. Si Consiala Levy Bernal.
kinuha na rin po ni Lord. Doon sana kami tutuloy yung bagyo na yoyong na yun. Pero yun nga, pagdating po nila doon sa lugar, sa Barangay Villa mismo, laking gulat nila dahil wala na yung Barangay Villa, wala na lahat guys, wala na. Mga bahay, natabunan. At yung aming pupuntahang bahay ay mismong inilipad ng tubig. Tumansik talaga as in. At merong nasama na dalawang tao doon sa loob ng bahay na humihingi pa raw ng tulong, kumbaga nakatingin pa sa kanila bago bumagsak sa lupa at kinain ng tubig. So, grabe guys, ang kasaysayan na yan. At yun, nakitang-kita nila kung paano umangat yung bahay na pupuntahan namin. Kitang-kita nila kung paano bumagsak sa tubig at kinain ng tubig bago nawasak. At nakita nila na walang matibay yung panahon na yun. Walang matibay sa kalikasan mga guys. Walang matibay sa bagyo o sa tubig. So mga guys, hanggang dito na lang muna ang aking story. Abangan po ang kasunod. Abangan po nyo yung part 2 ng story na ito. Marami pong salamat. Wala po itong edit. Wala itong halong biro. Pwede niyo po itong search sa Facebook or kung asaan ang Barangay Villa. And don't forget to like, share, and subscribe. Maraming pong salamat. God bless everyone.